Ako nga pala si Aris. 17 years old pa lang ako when I got pregnant. Ang mama ko ay OFW. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Naiwan kami ng mga kapatid ko sa pangangalaga ng lola namin. May kuya ako ang kasunod, tapos lalaki uli ang bunso naman ay babae. Ako na rin ang tumitingin sa bunso namin. Kaya naman nung nabuntis ako, parang siya na ang panganay namin ni Uno. Hindi naging madali yung pagkakabuntis ko ng maaga. Dahil alam ko mataas ang pangarap para sa akin nila mama. Pero siguro, ayun na talagang nakatadhana sa akin. Pinanagutan naman ako ni Uno, tatay ng anak ko. Naging maayos ang takbo ng buhay namin. Sa amin kami nagstay after baka 1 year ang baby namin. Hanggang sa lumipat na kami sa lugar malapit sa mga biyanan ko. At dahil may edad na si Lola, kasama ko na rin ang bunso naming kapatid. 6 years old lang siya nung bumukod kami. At kagaya ng ibang relationship, may mga bagay na pinag-aawayan din kami. Pero dahil mahal ko siya, at mahal din ako ni Uno, tumagal kami. Hanggang sa lumalaki na ang kapatid ko at ang anak namin. After 10 years, I got pregnant again to my second baby. Doon na nagsimula lahat, na kahit sa panaginip, hindi ko lubusang maisip na mangyayari. Yung buhay na puro pangarap, puro pag-asa na hanggang sa dulo kami na ang kulang na lang is humarap kami sa altar. Lahat biglang gumuho. Pinagbubuntis ko pa lang yung second baby namin. May instinct ako na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Alam mo yung parang biglang bumibilis ang takbo ng puso mo, tapos kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Pero hindi ko magawang sabihin kay Uno, kasi puro hinala lang. Then one time, nagising ako ng maaga, kasi gusto kong maglakad-lakad nun. Pero nung nagising ako, wala si Uno sa tabi ko. Lumabas ako sa kwarto. Wala naman siya sa kusina. Pabalik na ako sa kwarto namin. Nung nakita ko, lumabas siya sa kwarto ng kapatid ko. So tinanong ko siya. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Ang sagot niya, ginigising niya lang daw kasi baka tanghaliin ng gising. May pasok kasi nun. At dahil alam kong wala lang naman, hindi ko na masyadong pinansin. Yung isa pang pagkakataon na tandang-tanda ko, nasa kusina ako, naguhugas ako ng pinggan. Siya naman magwawalis daw. Gabi na nun, pinakikiramdaman ko kasi ganun talaga eh. Siguro pag alam mong may nangyayaring hindi tama, malakas ang pakiramdam mo. Bigla ka nalang kakabahan ng hindi mo alam. Hanggang sa dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Patay ang ilaw. Pagkakita ko, nakahiga yung kapatid ko. Pero si Uno, nakaupo sa tabi niya.
Nakita ko kasi binuksan ko yung ilaw eh. So tinanong ko na naman siya kung ano bang ginagawa niya doon. At sabi niya magwawalis na nga daw siya. Nagalit ako ng sobra-sobra, pinagsisigawan ko siya dahil iba na nga yung pakiramdam ko. Hindi ko matanong ang kapatid ko about doon kasi hindi ko alam kung paano ko itatanong o kung ano ba kaya si Uno. Ang sabi ni Uno, wala naman daw talaga siyang ginagawa. Nagwawalis nga lang daw siya. Hanggang sa pinalampas ko na lang yung pangyayaring yun. Hanggang sa nakapanganak na lang ako. Ilang buwan ang nakalipas. Kauuwi lang ni Uno galing trabaho. Namamalansya siya ng uniform niya. Ako naman naglilinis ng bote ni baby. Pagkatapos kung maghugas, dahan-dahan akong pumunta sa kwarto ng kapatid ko. Andun na naman siya. At pagkakatanda ko, hinaharot niya yung kapatid ko. And by the way, my sister was 16 years old that time. Ako naman 32 years old. At si Uno, 33. Doon na ako nagwala ng sobra-sobra. As in, hinaharot niya ang kapatid ko. Kaya pinagsusuntok, pinagsasampal ko siya at lahat na ng pananakit ginawa ko. Hindi lang pisikal, lahat ng masasakit na salita sinabi ko rin sa kanya. May kakaiba dun sa paghaharot ni Uno sa kapatid ko. Kaya tinanong ko yung kapatid ko kung anong ginagawa talaga sa kanya ng demonyong yun. Noong una, ang sabi sa akin ng kapatid ko, wala naman daw. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Hindi ko alam kung ano rin yung dapat kong gawin. Kinabukasan, tinanong ko uli ang kapatid ko. Hanggang sa sumagot siya sa akin na hinihipuan daw siya ng demonyo. Hindi na ako nagdalawang isip kaya dumiretso ako sa bahay ng biyanan ko at sinabi ko yung nakita ko at yung sinumbong sa akin ng kapatid ko. Agad pumunta ang biyanan ko sa bahay namin, kinausap si Uno pero wala siyang maisagot. Galit na galit ang biyanan ko nun sa kanya. Unti-unti kong tinanong ang kapatid ko kung kailan pa nagsimula at kung ano pang mga ginagawa sa kanya ni Uno. Hanggang sa sinabi niya sa akin lahat. Sobrang sakit lang nung umamin na sa akin ang kapatid ko na may nangyari na daw sa kanila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung narinig ko yung yun. Tumigil ang mundo ko. Umiiyak ang kapatid ko noon nung sinabi niya sa akin yun. Wala akong kaalam-alam ni hindi ko man lang nahalata dahil masyado akong nagtiwala. At isa pa, wala namang kahit anong bakas sa mukha o kilos ng kapatid ko na may nangyayaring ganun. Dahil kung umarte o kumilos siya, parang wala lang, normal lang ang lahat. Hindi alam ni Uno na sinabi na sa akin ng kapatid ko ang nangyari sa kanila. Hanggang sa kinausap ko na siya. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yun. Paulit-ulit kong tinanong ang lahat. Lahat ng nasa loob ko sinabi ko. Wala siyang imik. Iyak lang siya ng iyak. Gabi-gabi sinasabi ko sa kanya kung gaano kasakit. Kung may nagawa ba ako sa kanyang mali para ganituhin niya ako. Kung paano niya nagawa sa akin to. Hindi ko matanggap. Sabi ko, sana pinatay niya na lang ako. Sabi ko pa sa kanya, simula nang magsama kami, hindi ko magawang tumingin sa iba. At mas okay lang sana kung sa ibang babae kaya lang bakit sa kapatid ko pa? Sobrang sakit. Kasi halos ako na rin ang nagpalaki sa kapatid ko. Kaya nag-usap kaming tatlo. Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya to. Nag-iisip ako palagi kung bakit anong nagawa ko para maranasan ko to.
Sabi ni Uno, hindi naman daw niya pinilit ang kapatid ko. At alam niya na maling-mali siya kasi bata pa ang kapatid ko. Ang depensa niya, hindi naman daw niya ni-rape ang kapatid ko. Kasi pumapayag daw ang kapatid ko. Diyos ko. Nung naririnig ko yun, para akong pinapatay. Ibig sabihin ba nun? Parehas sila akong ginagawang tanga. Na sa tuwing wala o nakatalikod ako, ginagawa nilang mga bagay na yun. Naiisip kong magpakamatay ng mga oras na yun. Pero sa tuwing gagawin ko na, naiisip ko yung 2 kong anak. Paano na ang 2 anak ko pag nawala ako? Kaya hindi ako dapat magpakamatay. Kailangan kong magpakatatag. Kaya sabi ko sa kapatid ko, hindi pwedeng hindi niya pagbayaran ang ginawa niya. Pero ayaw ng kapatid ko. Ang tinutukoy ko dito ay hindi pwedeng hindi pagbayaran ni Uno ang mga ginawa niya. Ang kapatid ko ayaw niyang ipaalam sa mama namin. Ako gustong-gusto ko. Humingi ng tawad si Uno sa kapatid ko at nang akong hindi na niya uulitin. Sa akin naman maya't maya siya nagsusorry pero hindi ko kaya. Kaya ko naman siyang patawarin actually. Kasi mahal ko siya. At 10 taon na kaming nagsasama. Pero yung sakit, hindi mawala. Lalo na't araw-araw pa rin kami magkakasama sa bahay. At araw-araw, bumabalik sa isip ko ang lahat. Lumipas ang buwan, medyo nababawasan ang sakit. At nalilimot ko kahit papaano. Pero hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan ko to dadalhin. Kasi napakahirap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala yun sa isip ko. Pero lumalaban ako. Kaya ako lumalaban dahil sa mga anak ko. Yung pagmamahal ko kay Uno, hindi na kagaya ng dati. Yung tiwala ko, wala na rin. Kaya para sa'yo, Uno, alam mo kung anong pamilyang meron ako. Kaya wala akong pinagsisisihan na kahit maaga akong nabuntis. Araw-araw pa rin ako nagpapasalamat sa Diyos kasi ikaw ang ibinigay niya sa akin. Inilayo mo ako sa magulo kong pamilya. Binigyan mo ako ng pag-asa na magkaroon tayo ng masaya at buong pamilya. Kasi yun yung bagay na hindi ko naranasan. Tinanggap mo ko at ang kapatid ko, itinuring mo na parang kapatid mo na rin. Kaya lang, hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isipan ko ang katanungan kung bakit mo nagawa yun? Mga tanong ko na hanggang ngayon, hindi mo masagot. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa yung dating ako. Yung dating lagi kang inaasar hanggang sa mapikon ka. Yung dating ako na laging naglalambing sa'yo. Yung dating ako na pag may problema, ikaw agad ang pagsasabihan. Yung dating ako kung paano mo ako nakilala. And yes, sobrang pagmamahal ko sa'yo.
na pakiramdam ko mas higit pa sa sarili ko. Pero posible pala na pwedeng mawala yun sa isang iglap lang. At pwedeng mapalitan ng galit. Ang hirap lang na kahit anong pilit ko sa sarili ko, parang mas matimbang yung ayoko na. Kesa bigyan ka pa ng pag-asa para sa pamilya natin. Hindi ko lang talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Siguro panahon lang ang makakapagsabi. That secret file was sent to us by Aris. You know, the most painful form of betrayal comes from the person you love the most.